Ayun, magandang araw po sa lahat. For today's video po, magto-troubleshoot po tayo nito. Hanapin natin yung diferensya niya kasi inihatid ng may-ari. May ano daw, may sira daw. Itatry muna natin para makita natin kung saan yung diferensya. Ito naman po, stove, gas stove. Kakabit muna natin sa tangke para malaman natin kung sumisingaw ba. Naka-open na po yung tangke natin. Try na po natin to. Yan. Ito, nagsisindi po siya pero walang ilaw. May gas naman po. Ito sa kabila, maganda, medyo kulang lang sa adjust natin para bumalik yung dating kulay ng flow niya. Ito po, parang medyo may yelo siya pero okay na po ito. Ito po dyan kasi pag ganun po na medyo yellow yung kulay ng apoy, umiitim po yung kaldero o yung nilulutuan natin, kaya dapat i-adjust po siya dito. Yellow po pala yung apoy na makikita mo sa burner mo. May adjust po dito sa ilalim. Ito po, pag yellow po yan, bubuksan mo yung butas na makikita mo yung butas, bubuksan mo po. Pero pag yung apoy blue na siya, tapos may pagitan na po na makikita mo, may pagitan na yung apoy at saka burner, isasara mo po ito para didikit yung apoy dito sa burner. Ito po yung adjustment nya. Yan po. Dito sa kabila, itatry natin ulit. Ito muna kasi okay na po, medyo maganda na yan. Medyo okay na yan. Teka lang. Medyo yellow siya. Ayun, wala na po yung yellow niya. Okay na yan. Maganda na po yung ano niya. Maganda na yung apoy niya. Dito sa kabila, may diferensya po. Parang medyo mahina po yung apoy. Ayan po. Ayan na siya magsindi. Ayan. Tapos medyo yellow yung nagasindi niya. May kailangan tayong nilinisan. Pag ganun po, kailangan nating linisan tong yung nagabuga ng nagasindi niya. Tapos ito rin lilinisan natin to, yung burner, pati yung sa ilalim, yung labasan ng gas. Kailangan po natin dyan is simple lang, long nose lang po at saka star screw. Ito dalawa, at saka yung pangpihit na rin, na parang pampihit o pangtusok dun sa maliit na butas. Paliok muna natin tong tangke para wala na. Mag-aalakon muna ako ng pangtusok. Ito na po, nakakita na ako. Ito po, may maliit na alambre po ito sa loob. Ito po yung gagawin natin na pangtusok doon sa maliit na butas. Ito siya. Ayun. Kung medyo tiko yung, medyo hindi tuwid yung ano niya, putulan mo lang po para mawala yung para tuwid na yung dulo niya. Ayan po, pwede na to. Pwede na itong itusok dun. Tatanggalin ito. Ano po natin gagawin? Tatanggalin po natin tong burner. Ayan po, tatanggalin po natin to. Naka-star screw po siya. Natin kung kaya pang mapihit. Hindi. Okay na, kahit hindi natanggalin. Teka lang. Paano na-off yung light?
right. Ayan. Ang tatanggal ko pala siya. Mabilis na sa tanggal yung mabilisan. Ito na po yung may butas ito sa loob na maliit. Ito po. Ito yung ito yung nagasindi kanino na medyo yellowish siya. Lilinisan rin natin to. Tapos ito lilinisan din natin kasi mahina yung labas ng gas, kaya mahina rin yung apoy. Ito po, unahin natin yung sa ilalim, parang may lawak po ito, may gagamba na maliit. Tingnan natin yung sa tanggalin para diretso na po yung labas ng gas at saka magbublue na siya. Ito, okay yan siya. Kailangan na natin siyang tusukin na tong maliit na natin alambre hanggang sa loob po talaga yun, pumasok talaga siya. Ganun lang, tapos i-try natin ulit. Ayan na. Ibalik mo muna natin yung burner nya. Ito po, kailangan nakapix yan sa dito sa butas. Ayun, on natin yung burner yung regular tangke. Tapos try natin to. Ayan na, medyo malakas na yung tunog ng gas. Uy, medyo mahina pa rin, parang hindi nalala, parang hindi pa nalinis. Kailangan pa natin linisin dito kaya. Wala namang problema yung burner nya. Ang problema talaga parang nasa loob siguro. Kailangan natin siguro nating tanggalin yung yung itong kabuuan. Kailangan natin itong tanggalin, linisan. Kung hindi madala nito, kung hindi makaya ng alambre na tanggalin yung nakabara, tatanggalin natin to at saka lilinisan. Pero kung makaya niya na hindi na siya magbabara, ayun, okay na. Ulit, try natin ulit. Ayun, lumakas na siya. Ayun, natanggal ng ayan, medyo malayo yung agwat ng apoy. Kailangan mo yan siya i-adjust dito sa ilalim, para kailangan mo yan siya isara. Lang, para babalik yan sa didikit. Ayun, yan po, wala nang wala nang agwat, maliit na, okay na yan, okay na po. Kuha po siya sa, ayun, bumalik siya sa mahina. Ito kailangan talaga tong tanggalin kasi yung niya, yung bara niya sa loob, pag tinusok mo mawawala. Pagbalik ng gas, tutulak na naman ang gas, ayun, babara na naman ulit sa butas na maliit. Kailangan natin siyang tanggalin. Hook muna natin yung stove, tangke. Ayun, mahina talaga siya. Tatanggalin natin to. Medyo mainit pa. Kailangan natin siyang tanggalin. Kaya lang palang kamay yun. Ayan. Star screw. Luwagan lang muna natin. Tapos sa kabila na naman. Ito, dalawang star screw din. Ayun. Tatanggalin natin kabuuan ng controller ng gas. Tapos lilinisan natin yung labasan ng gas. Maliit lang kasi butas nun.
gas siya. Tapos dito na naman po tatanggalin natin to. Kailangan natin to linisan. Ayan po. Ayan. Ayan, matatanggal na siya. Nakuha na po yung dalawa yan. Ito na siya. Ito na po siya. Ayan po. Medyo, ayun, maliit lang yung butas niya. Pag yan nabarahan, wala, hindi nalalabas yung gas. Ayan, yun yung butas niya. Parang butas lang ng karayom. Ayun. Ito kailangan din linisan para hindi pula yung, hindi yellow yung lalabas na nagasindi. Yun po, tatanggalin natin to. Una natin tanggalin is ito. Ayan. Tapos may dalawang star screw din siya dito. Tanggal na. Ano po, kailangan lang po na kailangan lang na yung eto, pagbalik natin ganito pa rin yung posisyon, ganyan po yan. Tapos yung butas nito, ayan, kailangan din siya na dapat ito, pagbalik mo nasa right side pa rin siya. Ito na tapos itong pihitan sa ilalim dapat nasa ilalim to. Tapos ito dapat nasa right side. Ayan, yung groove na yan, itong butas na to, pagbalik mo nasa right side yan siya. Ayan po, pwede na natin to ilagay dyan sa ilalim. Ito po yung dapat, ito po yung lilinisan natin kasi nandun po yung bara. Kailangan po natin to hugasan. Hugasan po natin to. Tapos itong butas na to, kung may compressor po na hangin na medyo malakas pwede. Pero dito kasi sa akin wala, kaya yung gagamitin ko lang po, gripo lang po. Ilalagay ko yung ng gripo dito. Tapos i-open ko yung tubig para may labas niya dito sa butas yung yung nakabara, o kaya ibabalik niya dito sa itaas. Kaya lang po muna, hugasan ko muna. Ilan 1K? Ay, 1K. To 7 mga tanan. Tapos ko nang hugasan. Medyo malinis na siya. Ibabalik na po natin. Ngayon, dapat ito nasa right side yung guhit niya at saka yung butas na isa. Tapos itong isa na yung pihitan niya dapat nasa left side to. Ibabalik natin. Ayan na. Kasi pag nabaliktad po yan, naka-off yung knob mo,
pero sumisingaw siya pag nakabaliktad kasi yung butas niya doon nakasentro sa labasan ng gas, dito siya nakasentro, kaya lalabas na yung gas kahit hindi pa nakun. Ito na po, ibabalik na natin. Ibabalik na po natin. Dito po siya. Mamaya ko na po higpitan kasi yung screw niya, kasi kailangan nating i-balance dito. Ito sa may knob. Ayan, kasi kailangan pa natin siya galawin para na mag-fix din yung mga bolt niya, yung mga lock na bolt. Pwede natin to higpitan agad, saka yung sa kabila. Pagkatapos nito higpitan din natin yung sa ilalim, kasi kung hindi yung siya mahigpit, sisingaw doon ng gas. Ito na siya, higpitan na po natin. Kailangan po mahigpit talaga, tama-tama na sa lakas mo. Try na natin. Balik natin yung knob. Balik din natin yung burner. On natin yung tangke. Baka may sisingaw. Pakiramdaman muna, kasi maamoy mo yung gas pag nakasingaw yan sa dito. Parang wala namang lumalabas. Try natin. Okay na, try. Ayun, sobrang lakas na. Adjust tayo. Tatanggalin natin yung yellowish. Ayun, medyo blue na siya. Ayun. Yun lang po. Ganito siya kahina kanina nung kahit malakas yung adjust mo dito. Ngayon, ayun na po, malakas na talaga yung apoy. Malalaman natin yan sa paulit-ulit na pag paapoy sa kanya. Ayun, malakas na talaga siya, kasi lakas na nung kabila. Ayun, yung kabila malakas na talaga yun. Walang yun siya, walang bara. Ito yung inayos natin. Yellowish pa rin siya. Adjust tayo ng konti. Ayan, tatanggal na yung yellow. Okay na po yan. Maganda na po yung apoy niya. Wala na yung yellow. Wala na din po yung baka. Ganun lang po kasimple maglinis ng stove. Pag magbaklas po kayo nung yung controller ng gas, dapat kung yung posisyon niya pagtanggal, pagbalik nyo rin po, tatandaan niyo po yun
para hindi sisingaw. Sana po makatulong ang short video na to sa mga sa mga mahilig din na troubleshoot, lalo na pag ganito, kasi kailangan din talaga na ikaw na may-ari marunong kang mag-troubleshoot ng stove. Kasi pag malayo ka sa nag-repair nito, mahirapan ka, hindi maluluto yung niluluto mo kasi wala na, trouble na yung stove mo. Yun lang po, sana makatulong. Tsaka kung nagustuhan nyo po ang video na to, like and subscribe na rin po. Salamat at saka magandang araw ulit.